Akala mo alam mo na kung sino ang delikado sa buhay mo. Yung maingay, yung galit agad, yung halatang may masamang ugali, yung taong ramdam mo agad na mabigat kasama. Pero paano kung ang mas mahirap makita ay hindi yung halatang masama? Paano kung ang tunay na di nakakabuti sa'yo ay yung taong mukhang mabait, yung tahimik, yung maayos kausap, yung laging may malasakit, yung parang tumutulong, yung parang wala namang ginagawang mali. Pero pagkatapos mo siyang makasama, parang may nawala sa'yo. Mas nadududa ka sa sarili mo. Mas nag-iingat ka magsalita. Mas iniisip mo kung may mali ka na namang nagawa. Mas maliit ang pakiramdam mo kaysa noong bago mo siya nakausap. Ito ang delikadong parte. Hindi lahat ng nakakasira sa'yo ay gagawin kang kaaway. Minsan, kakausapin ka pa ng maayos. Minsan, tutulungan ka pa. Minsan, iiyak pa sa harap mo. Minsan, sasabihin pa niyang mahal ka niya. Pero unti-unti, mapapansin mo, ikaw na ang laging nag-a-adjust. Ikaw na ang laging nagbabantay. Ikaw na ang laging napapagod. Para kay Carl Jung, maraming bagay sa tao ang hindi galing sa malinaw niyang isip. May mga sugat, takot, galit, ingit at pangangailangan na hindi niya kayang harapin sa loob. At kapag hindi niya ito hinaharap, minsan naipapasa ito sa ibang tao. Minsan, sa'yo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 na uri ng taong mukhang mabait, pero dun ka pala nauubos. Hindi ito para manghusga. Isipin mo ito na parang salamin. Baka may makilala ka sa paligid mo, at baka sa ilang parte, may makita ka rin sa sarili mo. Hindi lahat ng kontrol nagsisimula sa pag-uutos. Minsan, nagsisimula ito sa katahimikan. May mga taong hindi naninigaw. Hindi sila halatang bossy. Hindi sila direktang nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin. Pero kapag kasama mo sila, nagbabago ka. Pinipili mo ang sasabihin mo. Iniisip mo kung matutuwa ba sila. Binabago mo ang plano mo para hindi sila madismaya. At kahit wala silang sinasabi, ramdam mong may dapat kang sundin. Ito yung tahimik na controller. Sa labas, mukha siyang mabait. Hindi naman siya nagagalit. Hindi naman siya gumagawa ng eksena. Hindi naman siya nagsasalita ng masakit. Pero may paraan siya para iparamdam sa'yo na kapag hindi mo sinunod ang gusto niya, may mali sa'yo. Minsan, tatahimik siya. Minsan, biglang mag-iiba ang tono. Minsan, mawawala yung dating lambing. Minsan, magmumuka siyang nasaktan kahit simpleng desisyon mo lang naman ang pinili mo. At dahil ayaw mong makasakit, ikaw ang mag-a-adjust. Sa una, maliit lang. Hindi mo sasabihin yung totoong gusto mo. Hindi ka muna aalis. Hindi mo muna pipiliin ng sarili mo. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi ka na malaya kumilos. Hindi dahil pinigilan ka niya, kundi dahil natuto kang pigilan ng sarili mo para hindi magbago ang pakikitungo niya. Para kay Jung, may mga taong akala nila nasasaktan lang sila, pero hindi nila napapansin, ginagamit na nila yung sakit nila para kontrolin ang ibang tao.
At kapag hindi nila ito nakikita, ikaw ang nagiging lugar kung saan nilalabas nila ang takot nila. Ang nakakatakot dito, hindi mo agad mapapansin na kontrol pala yun. Kasi tahimik lang nila ito ginagawa. Maayos tingnan, parang lambing lang para sa kanila. Pero kapag lagi kang natatakot magdesisyon dahil baka magbago ang pakikitungo niya, hindi na yon simpleng pagiging mabait. Kontrol na yon na nakabalot sa katahimikan. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. May mga taong hindi mo kayang iwan kasi lagi silang mukhang kailangang iligtas. Lagi silang nasaktan. Lagi silang hindi pinili. Lagi silang hindi naintindihan. Lagi silang kawawa sa kwento nila. At sa simula, maaawa ka talaga. Iisipin mo, baka kailangan lang niya ng kasama. Baka kailangan lang niya ng taong hindi susuko. Baka kaya kong iparamdam sa kanya na hindi lahat aalis. Pero habang tumatagal, may mapapansin ka. Hindi na lang pala siya nagkukwento ng sakit. Ginagawa ka na niyang sagot sa sakit niya. Kapag hindi ka available, parang may kasalanan ka. Kapag pinili mo ang pahinga mo, parang pinabayaan mo siya. Kapag hindi mo siya nasalo, parang ikaw na ang nanakit. Ito yung sweet victim. Mukha siyang malambing. Mukha siyang nangangailangan lang. Mukha siyang taong maraming pinagdaanan. Pero unti-unti, ikaw ang nauubos sa kakasalo sa kanya. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil hindi niya nakikita na ginagawa ka na niyang lalagyan ng bigat na hindi mo naman dapat dalhin. Para kay Jiang, kapag hindi kayang harapin ng tao ang sariling sugat, minsan naghahanap siya ng taong gagawing sagot sa sugat na yon. At kapag pumayag ka ng paulit-ulit, nagiging trabaho mo na ang iligtas siya. Hindi ka na tao sa paningin niya. Ikaw na ang pahinga niya. Ikaw na ang takbuhan niya. Ikaw na ang kailangang laging nandyan. Pero may tanong ka na dapat itanong sa sarili mo. Kapag lagi kang kailangan ng isang tao, mahal ka ba niya? O ginagamit ka niya para hindi niya maramdaman ang sariling bigat? Kasi may mga taong hindi ka sasaktan sa galit. Sasaktan ka nila sa pangangailangan nila. At mahirap itong makita kasi mukhang pagmamahal sa una. Pero kapag lagi ka ng pagod, laging pakiramdam mo may kasalanan ka. Laging takot na hindi sapat ang binibigay mo. Baka hindi na pagmamahal lang nangyayari. Baka inuubos ka na ng taong ayaw humarap sa sarili niya. May mga taong hindi ka sisigawan, pero pagkatapos nilang magsalita, parang lumiit ka. Magalang sila, maayos ang tono, hindi sila mukhang nananakit. Pero pagkatapos nilang magsalita, may bigat na naiiwan sa dibdib mo. Parang mali ka na naman. Parang kulang ka na naman. Parang kahit anong gawin mo, may dapat ka pang ayusin. Ito yung polite judge. Hindi niya kailangang sabihin na mababa ang tingin niya sa iyo. Mararamdaman mo lang. Sa paraan niya tumingin. Sa paraan niya magtanong. Sa paraan niya magsabi ng, concern lang ako. Sa paraan niya gawing payo ang hatol. Sasabihin niya, para sa'yo rin naman ito. Gusto ko lang maging okay ka.
Hindi ko sinasabing mali ka, pero... At doon nagsisimula. Hindi niya direktong sinasabi na mali ang pagkatao mo. Pero paulit-ulit niyang ipaparamdam na may parte sa'yo na kailangan baguhin para maging katanggap-tanggap ka. Kapag masaya ka, may masasabi siya. Kapag may pinili ka, may duda siya. Kapag may gusto kang subukan, may paalala siya kung bakit baka hindi kaya. At dahil maayos siyang magsalita, mahirap siyang kontrahin. Kasi kapag nasaktan ka, ikaw pang magmumukang madaling masaktan. Kapag nagsalita ka, ikaw pang magmumukang hindi marunong tumanggap ng payo. Para kay Jung, may mga taong ginagamit ang pagiging tama para hindi makita ang sarili nilang shadow. Yung mga bagay na hindi nila kayang tanggapin sa sarili nila, mas madali nilang makita sa ibang tao. Kaya minsan, yung sobrang hilig manghusga, hindi laging galing sa linaw. Minsan, galing ito sa parte ng sarili na ayaw nilang harapin. At kapag lagi kang nasa tabi ng ganitong tao, unti-unti kang mawawalan ng tiwala sa sarili mong isip. Hindi mo natatanungin, ano ba talaga ang gusto ko? Ang itatanong mo na lang, ano kaya ang sasabihin niya? At doon ka nauubos. Hindi dahil sinigawan ka, kundi dahil dahan-dahan kang tinuruan na magduda sa sarili mong pag-iisip. May mga taong mas takot masira ang imahe kaysa masira ang relasyon. Maayos silang tingnan, maayos magsalita, maayos kumilos. Alam ang tamang sasabihin sa tamang oras. Parang laging kontrolado ang lahat. Sa una, hahangaan mo sila. Iisipin mo, grabe, ang ayos niya. Parang alam niya palagi ang ginagawa niya. Parang hindi siya magulo gaya ng iba. Pero habang tumatagal, may kakaibang mararamdaman ka. Parang bawal kang maging sobrang totoo. Kapag may problema, ayaw niyang pag-usapan kung may makakarinig. Kapag may gulo, ang una niyang iniisip ay kung ano ang iisipin ng iba. Kapag nasasaktan ka, mas concerned siya kung paano ito tingnan sa labas. Ito yung taong puro image ang buhay. Para kay Jung, may tinatawag na persona. Ito yung maskara na ginagamit natin para humarap sa mundo. Hindi ito agad masama. Lahat tayo may ganito. Iba ang kilos mo sa trabaho, iba sa bahay, iba sa mga kaibigan. Pero nagiging delikado kapag ang tao ay sobrang nakaasa sa image niya, hanggang sa yun na lang ang kaya niyang ipakita. Hindi na niya hinahanap kung ano ang totoo sa kanya. Ang importante na lang ay kung ano ang maganda tingnan. At kapag kasama mo ang ganitong tao, nadadala ka rin sa mundo niya. Pipiliin mo lang ang kwentong maganda pakinggan. Ipapakita mo lang ang parte mong pasado. Numingiti ka kahit may mali. Sasagot ka ng okay lang kahit hindi. Aayusin mo ang itsura ng buhay mo kahit hindi na maayos ang loob mo. Dito ka mauubos, hindi sa ingay, kundi sa pressure na laging magmukhang okay. Kasi kapag may isang taong laging nagpapanggap na buo, minsan pinaparamdam niya rin sa ibang tao na bawal silang maging tao. At kung matagal kang nabuhay sa tabi ng taong puro image, baka isang araw mapansin mo, hindi mo na alam kung sino ka kapag wala kang kailangang ipakitang maganda. May mga tulong na hindi pala regalo.
may mga tulong na utang pala. May mga taong laging nandyan, laging nagbibigay, laging may sagot, laging may paraan. Sa una, mapapasalamat ka talaga. Iisipin mo, ang bait niya. Ang swerte ko nandyan siya. Hindi niya ako pinabayaan. Pero habang tumatagal, may kapalit pala. Hindi niya man sabihin ng diretsyo, mararamdaman mo. Kapag hindi mo siya nasunod, biglang mabigat ang pakiramdam. Kapag may sariling desisyon ka, parang wala kang utang na loob. Kapag hindi mo na siya kailangan, parang may nagawa kang masama. Ito yung helpful manipulator. Tumutulong siya, pero hindi laging bukal sa kalooban ng pagtulong. Minsan, ang tulong niya ay paraan para magkaroon ng kontrol sa'yo. Para kapag dumating ang araw na ayaw mo na, may babalik siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, ako pa talaga ang ganito sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, at doon ka mahuhuli. Kasi hindi mo na alam kung tumatanggap ka ng tulong o pumapasok ka na sa utang na emosyonal. Para kay Jong, may mga taong hindi nila nakikita ang totoong dahilan ng ginagawa nila. Sa unang tingin, pagtulong ito. Pero kung titignan mong maigi, pangangailangan na makontrol pala itong magkakontrol, mapansin o maging mahalaga. Hindi nila laging sinasadya. Pero ang epekto sa iyo, pareho pa rin. Nabibigatan ka. Nahihirapan kang tumanggi. Parang kailangan mong suklian ang lahat, kahit hindi mo naman hiningi ang ibang binigay nila. Ito ang delikado sa ganitong tao. Hindi ka nila ikukulong sa utos. Ikukulong ka nila sa utang na loob. Kaya matutong tumingin. Ang tunay na tulong, hindi ka ginagawang alipin ng utang. Ang tunay na tulong, hindi ka pinapaliit. Ang tunay na tulong, hindi ginagamit para kontrolin ang pipiliin mo. May mga taong hindi direktang nagsasabi na galit sila. Ngumingiti sila. Sasabihing okay lang. Sasabihing wala naman. Sasabihing hindi sila apektado. Pero ramdam mo may iba. May parinig. May biglang pagbabago ng tono. May tahimik na parusa. May bigla ang layo. May biro na may talim. May mga salitang parang maliit lang pero tumatama ng malalim. Ito yung hidden resentful one. Hindi niya kayang sabihin ng diretso ang sama ng loob niya. Kaya lumalabas ito sa ibang paraan. Hindi sa harap, sa gilid. Hindi sa malinaw na usapan, sa parinig. Hindi sa totoong pag-amin, sa pagpaparamdam. At dahil hindi niya sinasabi ng maayos, ikaw ang naiipit. Hindi mo alam kung may mali ka. Hindi mo alam kung dapat kang humingi ng tawad. Hindi mo alam kung ano ang aayusin. Basta ang alam mo, mabigat siya kasama. Para kay Jang, ang shadow na hindi hinaharap, hindi nawawala. Lalabas at lalabas ito. Kapag hindi kayang aminin ang galit, lalabas ito bilang parinig. Kapag hindi kayang sabihin ang inggit, lalabas ito bilang biro. Kapag hindi kayang harapin ang sama ng loob, lalabas ito bilang biglang layo. At dito nagiging delikado ang taong numingiti pero may kinikimkim. Kasi akala ng iba, mabait siya. Tahimik lang, hindi palaban, hindi mahirap kasama.
pero ikaw na malapit sa kanya ang nakakaalam. May bigat sa bawat hindi niya sinasabi. May parusa sa bawat katahimikan niya. May galit sa bawat biro niyang kunwari wala lang. At kapag matagal kang kasama ng ganitong tao, mapapagod kang hulaan kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Mapapagod kang ayusin ang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Mapapagod kang maging responsabale sa emosyon na ayaw niyang aminin. Dito ka mauubos. Hindi dahil inaway ka niya, kundi dahil pinatira ka niya sa lugar kung saan lagi mong kailangang hulaan kung kailan ka na naman nagkamali. Sa huli, hindi lahat na mukhang mabait ay mabuti para sa iyo. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Hindi lahat ng tumutulong ay walang gustong kapalit. Hindi lahat ng kawawa ay dapat mong saluhin. Hindi lahat ng magalang ay marunong rumespeto. Hindi lahat ng maayos tingnan ay totoo sa loob. Ito ang isang mabigat na aral kapag tiningnan mo ang tao sa Jungian way. Minsan, ang delikado ay hindi kasamaan. Minsan, ang delikado ay sugat na hindi hinaharap. Takot na nagiging kontrol. Kahinaan na ipinaparamdam sa'yo na kasalanan mo. Image na nagiging kulungan. Tulong na nagiging hawak. Galit na nagiging parinig. At ang mas mahirap dito, baka may ilan sa mga ito na nakita mo sa ibang tao. Pero baka may ilan din na nakita mo sa sarili mo. Hindi ito para ipahiya ka. Ito ay paalala. Kapag hindi mo hinaharap ang loob mo, may ibang taong magbabayad ng bigat nito. Kaya bago ka umalis, gusto kong itanong sa'yo, alin sa anim ang pinaka nakilala mo? Yung tahimik pero kontrolado ka na? Yung laging kawawa? Yung magalang pero lagi kang mali? Yung puro image? Yung tumutulong pero may kapalit? O yung numingiti pero may kinikimkim? I-comment mo sa baba, kahit isang salita lang. At kung may kilala kang kailangan marinig ito, ipadala mo sa kanya ang video na ito. Baka ito ang salaming kailangan niyang makita. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng videos, mag-subscribe ka. Sa susunod, pag-uusapan natin kung bakit may mga taong akala mo mahal ka, pero kailangan ka lang pala nila.